Mga daddy, mga mami, paano nga ba gumawa ng emergency light at power bank na magagamit natin sa panahon ng brownout na tatagal ng ilang oras? Panoorin ang video hanggang dulo at ipapakita natin ang mga simpleng pamamaraan at step-by-step tutorial kung paano nga ba bumuo ng emergency light at power bank. Bago tayo magpatuloy sa DIY tutorial natin mga daddy, mga mami, gagawa muna ako ng extension outlet para magamit ko po dito sa aking soldering iron, bilog ho kasi ang plug nito. Ang available ko hong extension dito ay para sa lapad lang ang plug, tulad sa nakikita nyo. Sa pagkakataong ito mga daddy, mga mami, may papakita ko sa inyo ang basic na paggawa ng extension. Universal tugang outlet ho ito, flush type. Pwede po ito sa bilog at flat na plug kaya ho tinawag na universal outlet ito. Mga kailangan ho dito, tugang outlet, surface box, placard at male plug. Meron ako dito available na male plug galing ho ito somewhere. Okay na ho ito sa akin, dahil sa soldering iron ko lang gagamitin. Pero kung sa malakihang load nyo po gagamitin bumili na lang ho kayo ng mga heavy duty plug. Umpisahan na natin mga daddy, mga mami, fast forward na natin nang hindi humaba ang video natin. Kailangan po natin lagyan ng jumper ang line 1 at line 2 kagaya nitong nakikita nyo, para pag may supply na itong isa, ay tatawid naman siya dito sa kabila, lagyan natin ng solid wire itong kakabitan natin ng placard. Hindi ho kasi may tutusok ang placard sa terminal nitong outlet, kaya kailangan talaga solid or stranded wire. Isplice lang natin itong placard sa stranded kagaya po nito. Ayan, okay na po ito, ngayon i-test na natin. Kuhanan natin ng boltahe. Ayan po mga daddy, mga mami, meron na ho tayong 209 na boltahe na nare-reading. Subukan naman natin sa soldering. Ayan, umilaw yung indicator ng soldering iron, ibig sabihin okay na po yung extension outlet natin. Ngayon tumuloy na po tayo sa DIY tutorial natin. Mga kailangan sa DIY natin mga daddy, mga mami, 18650 battery. Receptacle 4x4. Rocker switch.
junction box, at battery charger. Ilalagay ko po sa description ang link. Zoom in natin, makikita ayan po, dito po natin ikakabit yung positive ng battery, at dito naman po yung negative sa ground. May charging port po ito na Type-C, tulad sa nakikita. Pagsama-samahin natin ang tatlong battery. Positive, negative, positive. Lagyan natin ng tape para hindi maghiwalay. Lalagyan po natin dito ng wire kagaya nito. Sa kabila ganun din, dito naman sa side na to. Ayan mga daddy, mga mami, isolder na natin. Ito ang schematic diagram ng series connection mga daddy, mga mami, mga kateknik. Para sa series connection, kailangan natin i-connect ang positive sa negative. Tulad ng nakikita nyo sa diagram, ganun din naman sa ibaba. At ito na po ang ating positive line. Nandito naman sa kaliwa ang ating negative line. Ganito po ang series connection. At para naman sa parallel connection, lahat ng positive side dito sa ibabaw tulad na ipinapakita sa diagram, i-connect lahat ng mga positive. At ito na rin ang positive line natin. Dito naman sa ilalim ang mga negative side, i-connect din natin lahat ng negative, ito na rin ang negative line natin. Ganito po ang parallel connection. Binalutan na po natin ng tape ang ating battery para safe. Nilagyan ko na rin ng markings ang positive at negative, para madali natin ma-identify. Ganon din sa charging module, may positive marking na rin. Nilagyan ko rin ang receptacle para madali nyo pong masundan ang ating tutorial. Makikita nyo po mga kateknik, connected na ang negative battery natin sa negative ng charging module at negative side ng receptacle. Yung positive side nitong receptacle, ito po yun sa gitna. Kung titignan natin dito sa likod, ito po yung terminal niya. Ito namang negative side, ito pong nasa gilid. Kung titignan natin sa likod, ito po yung negative terminal nito. Dito po sa positive side ng rocker switch, ito pong line side. Eco-connect po natin ito sa terminal ng positive side ng receptacle po natin. Ito namang isang side ng rocker switch, eco-connect natin sa positive side ng battery, at positive side ng charging module po natin, mga daddy, mga mami, mga kateknik.
Ayan po mga daddy, mga mami, mga kateknik, napailaw na po natin ang 12 volts, 5 watts na light bulb natin. Ilagay na po natin sa junction box ito para makumpleto na po ang DIY natin. Ito na mga daddy, mga mami, mga kateknik, natapos na natin ang emergency light, DIY project natin. At meron pa po tayong isa dito, ito po ay power bank naman, at pwede rin itong emergency light. Matagal ko na po itong ginawa at subok ko na ito sa ilang oras na operasyon kapag brownout. Ito ay parallel connection, composed po ito ng 4 na 18650 batteries, charging module na may display ng percentage consumption, may Type A, Type C at Android port. Ang light bulb po nito ay 5 volts at 5 watts, ilalagay ko po sa description ang link, meron po itong USB cable, na ipa-plug po natin dito sa Type A ng charging module, may link din ito sa description, mga daddy, mga mami. Meron na rin po itong port ng Type C at Android para may charge ang iba't ibang cellphone po natin. Parallel connection nga po ito, hindi po tulad nitong isa na series connection naman, magkakasama po ang positive side, at ganun din naman ang mga negative side, tulad po ng ipinakita natin sa sketch ng diagram kanina. Kaya po kung nagustuhan nyo ang topic at emergency light project natin, maaari po kayong mag-subscribe, i-click ang notification bell at i-select ang all, pindutin na rin ang like, share para sa mas marami pang tutorial video. Maraming salamat po.